Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Minsan pa, ito ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. At bumabati sa inyo, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong pag-aaral ngayong umaga ay continuation ng ating series on the Book of Acts. Nasa chapter 23 na po tayo. At ang atin pong pag-aaral ay pinamagatan ko pong Courage in the Courtroom. Nasa verses 1 to 11 ang ating pag-aaral sa Acts chapter 23. So isang magandang araw at ang biyaya ng Diyos ang maranasan nawa ng bawat isa sa inyo at ang kanyang kapayapaan na hindi kayang sayurin o hindi maabot ng ating isipan ang naway sumagana sa inyong mga buhay. Samahan niyo po ako at ating pong basahin ang mga talatang ating pagbubulay-bulayan sa araw na ito. Acts 23, 1 to 11, Paul looked straight at the Sanhedrin and said, "My brothers, I have fulfilled my duty to God in all good conscience to this day." At this, the high priest Ananias ordered those standing near Paul to strike him on the mouth. Then Paul said to him, "God will strike you, you whitewashed wall. You sit there to judge me according to the law, yet you yourself violate the law by commanding that I be struck." Those who were standing near Paul said, "How dare you insult God's high priest?" Paul replied, "Brothers, I did not realize that he was the high priest, for it is written, 'Do not speak evil about the ruler of your people.'" Then Paul, knowing that some of them were Sadducees, and the other Pharisees, called out in the Sanhedrin, "My brothers, I am a Pharisee, descended from Pharisees. I stand on trial because of the hope of the resurrection of the dead." When he said this, a dispute broke out between the Pharisees and the Sadducees, and the assembly was divided. The Sadducees say that there is no resurrection, and that there are neither angels nor spirits, but the Pharisees believe all these things. There was a great uproar, and some of the teachers of the law who were Pharisees stood up and argued vigorously. "We find nothing wrong with this man," they said. "What if a spirit or an angel has spoken to him?" The dispute became so violent that the commander was afraid Paul would be torn to pieces by them. He ordered the troops to go down and take him away from them by force and bring him into the barracks. The following night, the Lord stood near Paul and said, "Take courage. As you have testified about me in Jerusalem, so you must also testify in Rome." Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulayan. Mga minamahal kong mga kapatid, kung kayo po'y sumusubaybay sa ating pag-aaral sa Aklat ng Mga Gawa dito sa Tinig ng Pag-asa, nakikita nyo sa bawat araw ay nabubuksan ang panibagong yugto sa buhay ni Apostol Pablo. Paul has been arrested in Jerusalem after the Jews stirred up a mob. He is now standing before the Sanhedrin, yung Sanhedrin, the highest Jewish council, to explain himself. His life is in danger, tensions are high, and he is falsely accused. Yet, he stands firm with a clear conscience before God. Kahapon ating pinag-aralan nung nalaman noong pinuno na commander ng Roman soldiers na siya ay isang Romano, pinalaya siya. Ayaw nilang maging kabahagi sa isang kasalanan sa pamamagitan ng pagbugbog sa isang Roman citizen, kaya pinalaya nila si Pablo. Subalit iniharap nila si Pablo doon sa mga nag-aakusa. At sino itong mga to? Yun po yung Sanhedrin. Ito po yung Jewish Council na siyang maingay at galit na galit sa kanya, at ito yung nagtulak para sa mga sundalong Romano na awatin ng pag-aaway, kaya kinuha nila si Paul at dadalay nila sa barracks. Pero bago nakarating sa barracks, in-interrogate nila at doon nila nalaman na si Paul naman pala ay isang Roman. Kaya wala silang choice kundi pakawalan ito. Ngayon, nasa chapter 23 na tayo. Ito yung pagharap ni Paul sa Sanhedrin. Ano po ba ang nangyari sa Sanhedrin? Kahapon, binigyan ng pagkakataon ng Roman soldier si Paul na ipahayag at ipakilala ang kanyang sarili.
Nung nakaraang araw, narinig natin yung testimonya niya sa harapan ng mga tao. Pinakilala niya na siya ay isang Hudyo, na siya ay isang masugid na mananampalatayang Hudyo. Inusig niya ang mga Kristiyano. Subalit, ipinakita niya yung turning point ng buhay niya nang ang Panginoong Hesus sa daang Damasco ay kanyang namalas. Nakausap siya, pinakita niya na yung mga kasama niya narinig yung tinig, yung mga kasama niya nakita yung liwanag, pero hindi nila naintindihan ang mga sinabi ng tinig. At doon sinabi ni Pablo na tinawag siya ng Diyos para mangaral sa mga Gentiles. At dahil doon lalong nagalit yung mga tao, yung mga Hudyo, kasi para sa kanila, hindi dapat gagawin yon. Kung ikaw talaga isang masugid na Hudyo, hindi mo gagawing mangaral sa mga Hentil. Sapagkat bawal na bawal sa kanila yon. Walang place ang mga Gentiles sa mga Hudyo. Ito lalo ang nagdalang galit sa mga Hudyo para paggulpihin si Pablo. So sa pagkakataong ito, mga kapatid, nandun na po siya muli sa Sanhedrin, iniharap siya nung Roman soldier at dito binigyan siya muli ng pagkakataong makapagsalita. So we are going to look at chapter 23, 1 to 11. It gives us a powerful look at 1, Paul's integrity, 2, Paul's courage, and the 3, the comfort of Christ in times of hostility. Ito po yung tatlong bagay na makikita natin sa 11 talata na ating pag-aaralan ngayong umaga. Ang integridad ni Pablo, ang kanyang katapangan at paninindigan, at yung comfort na ibinibigay ng Panginoong Hesus sa panahon na inuusig ang kanyang mga anak. So this passage also reminds us that God sovereignly governs every event. Katulad po kahapon, alam ba ni Pablo na magagamit niya yung kanyang pagiging Roman citizen para siya ay pawalan? Pero iyon po, yung kanyang pagiging Roman citizen, ipinanganak siya bilang Romano, ay katadhanaan ng Diyos. Plano ng Diyos, bahagi ng kinilos ng Diyos bago palikain si Pablo, bago palikain ang sanlibutan. Everything that is going to happen and will happen and is happening is according to the great plan of God. Walang pagkakamali. Kaya kung iniisip mo nagkamali ang Diyos, kung iniisip mo sa sitwasyon mo ngayon, pinabayaan ka ng Diyos, nagkakamali ka, kapatid. Si Apostol Pablo ang magandang paalala sa bawat isa sa atin na ang bawat kaganapan sa buhay, kahit na ang pinakamasakit, kahit ang pinakamasalimuot, kahit ang mga bagay na hindi natin nauunawaan, plano yan ng Diyos. Can we say amen to that? Sa ganung paraan, mabibigyan ka ng kapayapaan. Paggising mo ng umaga, ang unang isaksak sa isipan, pinahintulutan ng Diyos na ako'y magising, meron pa siyang ipapagawa sa akin. Kaya sa bawat pagkilos, sa bawat pagbuhat ng kamay, sa bawat pag-iisip ng ating mga isipan, sa bawat bukas ng ating mga labi, dapat ang panuntunan. Ano ang gustong ipagawa ng Diyos? Paalala rin ito ni Pablo sa 1 Corinthians 10:31. Ano man ang inyong ginagawa, kumakain man kayo o umiinom, gawin ninyo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa ganong kaparaanan at sa ganong bagay, mamumuhay tayong merong kapayapaan. Amen po ba, mga kapatid? Kaya uulitin ko, kahit naghambalang ang mga suliranin sa buhay mo, kahit naggumuho at hindi magbunga ang anumang mga itinanim mo, kahit na ang mga plano mo'y bumagsak dahil hindi naman pala ito ang plano ng Diyos sa iyo, maging payapa ka. Kasi God has instaured something, and what He instaured according to His plan, according to Romans 8:28, is for the good of those who love Him, who are called according to His purpose. Amen, kapatid. Kaya sa araw na ito, samahan niyo uli ako sa 11 talata ng Romans 23, isa-isahin po natin ang mga verses. Chapter 23, verse 1, ano po ang sabi? Paul looked straight at the Sanhedrin and said, "My brothers, I have fulfilled my duty to God in all good conscience to this day." So tinapos po nung pag-aaral natin nakalipas na araw na si Pablo, sinabi niyang siya'y tinawag para sa mga Gentiles. At sa pagkakataong ito, sinabi ni Paul,
I have fulfilled my duty to God. Pakiramdam ni Paul tapos na kasi nasa Jerusalem na siya at yung Jerusalem, ito yung pinagsimulan ng kanyang ministeryo. Nakabalik na siya ng Jerusalem at sa pagkakataong ito, ang kanyang paniniwala, this is it. The time is already up. Tapos na, nakaikot na ako, nakatatlong missionary journey. At sa tingin niya, I have fulfilled my duty. Pero tingin niyo po ba tapos na? Hindi. Bukas po ay makikita natin, bukas ko po tatalakayin na hindi pa tapos dahil pupunta pa siya sa Roma para sa Roma mangaral pa at ipahayag ang Ebanghelyo. So fast forward po yun po. Pero dito muna tayo. Ang pakiramdam ni Paul, sabi niya, he begins boldly stating that he has walked with integrity. I have fulfilled my duty to God in all good conscience to this day. Mga kapatid, at the end of the day, lahat tayo haharap sa Diyos. Walang pinakamagandang kataga na pwede tayong marinig sa dulong bahagi ng buhay at pagkatapos ng buhay na ito, kundi ang kataga ng ating Diyos na nagsasabing, well done, my good and faithful servant. Hindi ang palakpak ng tao masarap baunin, mga kapatid. Hindi ang pagkilala ng mga taong pinaglingkuran mo ang masarap baunin. Bagamat it is very important for us to give and to produce a lasting legacy. Pero hindi mahalaga yun eh. Hindi mahalaga yung maalala ka ng mga tao. Ang importante at the end of the day, lahat ng ginagawa mo, ang iyong paglakad bilang Kristiyano ay inilalakad mo ng may integridad. Gaano karami yung recently nakikita natin, mga kapatid, na mga lingkod ng Diyos. Mga reformed pastors. Yun nga malungkot eh. Tama yung kanilang doktrina, tama yung kanilang pananampalataya, tama yung kanilang itinuturo, tama yung kanilang tinitindigan, pero dumarating na sumasabit sila sa immoralidad. Si Steven Lawson, nung nakilala ko po si Steven Lawson, nang dumalo ako sa isang conference sa Atlanta, Georgia, couple of years ago, talaga naman nung makikita nyo yung mga tao, makapicture lang sa kanya. Christian gathering, Reformed Christian gathering. No po? Pero nandun pa rin yung paghanga. Nandun pa rin yung paghanga ng tao sa kanyang kapwa-tao. Hindi po ako makasingit. Gusto ko rin makapicture hanggang sa huling sandali. Nakakamayan ko lang po siya kaso wala naman akong kasamang magpipicture sa amin. Kaya ayoko naman mag-selfie sa kanya. Nakakaya. So kinamayan ko lang siya. And I told him that I admire him. I read his writings, his books, and I appreciate his ministry. Mag-aakala ka ba, paglipas ng ilang mga panahon, si Steven Lawson, may issue pala ng immorality? Na meron pala siyang kinakalantare maliban sa kanyang asawa? Malungkot. Ako po yung nalungkot nung nabalitaan ko yun. At marami na mga ganon na lingkod ng Diyos. Pero dito po sa talata natin ngayong umaga, sabi ni Paul, I look straight, and he looks straight at the Sanhedrin. Anong gustong i-imply nito? Kapag ikay nakakatingin ng diretso, mga kapatid, isa lang ibig sabihin. Buong katapangan na pwede kang tingnan ng kahit sino man na wala kang pwedeng ikatungo. Walang dahilan para itungo mo ang ulo mo sa hiya. Kundi nakakatingin siya ng diretso at ang sabi niya, mga kapatid, my brothers, nakakatingin ako ng diretso sa inyo because I have fulfilled my duty to God in all good conscience to this day. Sa ibang translation, I walk with integrity. Kaya pastor, lingkod ng Diyos, mga kapatid, napakahalaga sa buhay natin na sa bawat araw ng buhay, mamuhay tayo ng may integridad. Ito lamang yung instrumento na pwede nating itingin sa tao nang walang kahihiyan sapagkat alam natin in our conscience na namumuhay tayo at sumusunod sa kalooban ng Diyos ng may pagtatapat. Amen? Well, hindi natin maialis. Maraming mga Kristiyano kuno, pastor kuno, at mga nagkukunwaring mga lingkod ng Diyos na tapat.
Pero sa kabila nun, alam natin, magnanakaw, yung iba nga nasa kongreso, yung iba nga mga representative pa ng bayan, pero magnanakaw. Sabit sa mga imoralidad, sabit sa mga ghost project. Marami niyan. At ang tanong doon, paano nila nagagawang makaharap sa tao at magkunwaring nakataas ang noo at nakakatingin sa mata at sasabihin wala silang kasalanan? But at the end of the day, maloko nyo man at mabola nyo ang mga tao, pero hindi natin mabobola ang Diyos. A good conscience. Ano bang ibig sabihin nun? Nasabi ni Paul, I fulfilled my duty to God in all good conscience. Hindi naman po ibig sabihin niya na wala siyang kasalanan. Si Paul ay tao rin katulad natin, mainitin ang ulo, no? Ano tawag doon? Plague. Choleric. Ang ano niyan si Paul ay choleric. Siya po ay choleric in temperaments. Ayan, para dun sa mga estudyante ko sa discipleship class. Alam niyo naman yung mga temperaments, right? May phlegmatic, may choleric, may sanguine, may melancholic. At si Paul, siya yung medyo choleric yan. Matapang yan. May paninindigan yan. Kaya nga nung nag-away silang dalawa ni Bernabe, si Bernabe, isang mabait na lingkod ng Diyos, isang phlegmatic person na gusto niyang bigyan ng pagkakataon ng lahat, kagaya ni John Mark na sa kabila ng pagiging pasaway, gusto pa rin ni Bernabe ng pagkakataong makabangon at bigyan ng second chance. Pero si Paul value commitment. Paul value integrity. Ayaw niya nung sasama ka sa misyon tapos iiwanan mo kami. Sasama ka sa misyon tapos half-hearted ka. Sasama ka sa misyon tapos wala kang commitment. Ayaw nun ni Paul. Ang tanong, sino ang tama kay Bernabe at kay Pablo? Pareho silang tama. Tama naman na magbigay ng chance, according to Bernabe. Pero tama rin si Pablo na huwag kang pasaway. Pag wala ka sa ayos sa ministeryo, ayaw kitang kasama. Pag tamad ka, ayaw kitang kasama. Pag hindi ka matuwid, ayaw kitang kasama. That is Paul. At ganun, iba't iba ang leader. Pero it doesn't mean na ayaw magbigay ni Pablo ng second chance. Marahil at this point in time, ayaw niya lang kasama si John Mark kasi magiging hindrance ito sa kanyang ministry. Nakuha niyo po mga kapatid. Kaya hindi nangangahulugan na si Paul ay sinless. Maaaring may pagkakataon. May mga pagkakataong siya ay sumabit din. Pero ang sabi niya, malinis ang kanyang konsensya at ito importante. Ano ba ibig sabihin ng good conscience? It means honesty before God. Repentance, sincerity, and obedience. Yan ang ibig sabihin ng good conscience. Kaya naniniwala po tayo mga kapatid, a regenerated heart, yung pusong binuhay na born again, can have a clear conscience because the Spirit produces sincerity, humility, and repentance. Na kung sa ating mga sarili lang, hindi natin kayang i-produce. Only the Holy Spirit can produce that. Yung pagpapatawad, Espiritu Santo lang ang gumagawa niyan. Sa ating mga sarili, di natin kayang magpatawad. Yung magbigay ng pagkakataon, magbigay ng second chance, it is only the Holy Spirit. So the Holy Spirit produces sincerity, humility, and repentance. Pero kailangan ma-born again. At ang gagawa nun, Spirit din. Amen? So, allow me to give this short illustration. Yung compass, mga kapatid. Alam naman natin yung compass. The compass does not point toward the traveler's preference. It always points north. Yung pong compass, lagi nakaturo yan sa north. Hindi po yan nakaturo sa gustong preference ng traveler. Halimbawa, yung traveler, gusto niya pumunta ng south, hindi tuturo sa south yung compass. It will always point to the north. Ano po? So a Christian conscience, touched by the Spirit of God, always points towards God. It will always point towards God's will, even when circumstances are in chaos. Amen?
Kahit nasa panahon ng tukso, kahit nasa panahon ng kahirapan, kahit na nasa persecution, kahit nasa pag-uusig, the conscience will always point towards God. Amen, mga kapatid. Kaya, ganun si Paul. Ganun siya katapang na humarap kahit kanino. Kasi ang sabi niya, I look straight of you because my conscience, no, up to this day is good. I have fulfilled my duty to God. And I fulfilled it in good conscience. Amen? Now let us go to verse 2 of chapter 23. At this, the high priest Ananias ordered those standing near Paul to strike him on the mouth. Kaya yung pinuno ng Sanhedrin, yung high priest, inorderan niya ang mga tao, sampalin niyo yan sa bunganga. Ananias, the high priest, was known historically bilang corrupt, violent, and greedy high priest. Sa kasaysayan, makikita po natin, iyan po yan. Striking a person without verdict was illegal. At ano ipinakikita nito? It shows the hypocrisy of religious leaders, the injustice surrounding Paul's trial, and even in religious settings, ungodly leadership can exist. Kaya mga kapatid, mag-ingat sa mga tagapanguna ng relihiyon. Dahil hindi palibasa relihiyon, binabanggit ang Kristo, ipinapangaral ang Biblia, matuwid ang mga nangunguna. Kasi dyan po sa panahon ni Pablo, kitang-kita na yung mga namumuno sa relihiyon ang ubod ng wawalang hiya. Hindi po ako nagmumura. Pinakikita ko lang yung katotohanan sa Tagalog na lengguwahe. Na mostly yung mga nasa leadership position, sila yung hindi marunong mahiya. Sila yung numero unong tagasira ng mga pinagkasundoang batas. At sa pagkakataong ito, imagine mo, papasampal mo si Paul, ipapastrike mo sa bunganga nang wala namang paglilitis. Dahil lang sinabi ni Paul na he obeyed the word of the Lord in good conscience. He obeyed the Lord in good conscience. Pasasampal mo na. So ganito po ang hypocrisy ng religion. Power tripping. Kung anong maisipan. Verse 3. Let us go to verse 3. Then Paul said to him, God will strike you. Imagine nyo, kaya nagalit si Paul dito eh. Dahil kitang-kita niya, hindi naman matuwid itong pinunong ito eh. God will strike you, you whitewash wall. You sit there to judge me according to the law, yet you yourself violate the law by commanding that I be struck. Binanggit niya ni Paul eh. Sino ka para ako'y sabihan at utusang sampalin sa bunganga? So Paul rebukes Ananias. Ano po? Anong tawag niya? Whitewash wall. Ano ibig sabihin yan? It means appearing righteous outwardly but rotten inside. Ito po yung kataga ng Panginoon sa Matthew 23:27 nang sinabihan niya yung mga Pariseo, the same priest, na katulad ni Ananias, na ang tawag ng Panginoon sa kanila, mga pinaputing nicho. Malinis kayo sa labas, bulok kayo sa loob. A phrase Jesus used for the Pharisees. So Paul here is calling out injustice, hypocrisy, abuse of spiritual authority. Kaya ang biblical example niyan, tandaan ninyo mga kapatid, hindi masamang sumaway. Malapit na pong makulong ang mga katulad ko dito sa Canada. Kasi po ngayon itinutulak ng hindi matutuwid ng mga liberal. Ang Canada po ay pinamumunuan ng mga liberal. At recently, ngayon po mga kapatid, isinusulong ng mga liberal na ang Biblia, ang Quran at ang mga biblical writing na itinuturo ng mga leader ng relihiyon ay kinukonsider na bilang hate speech. Kaya pag nangaral ang isang pastor, hindi na kailangan dalhin sa korte. Ang pulis mismo pwede na silang damputin for preaching hate speech.
At ano yung mga considered to be hate speech? Like what I am saying right now. Kaya hindi magtatagal, mabibilanggo po ang inyong lingkod. Pero ang tanong, titigil ba ako? Ikulong na nila ako. But I will continue to preach the word of God. Ano pa ba asahan natin sa mundong ito? Palala ito ng palala. Alam niyo po ba mga kapatid, ang isa pa sa kinukonsider na hate speech, kapag ipinahayag mo na ang Diyos ang nilikha ay isang babae at isang lalaki lang. That will be considered hate speech against the LGBTQ. Can you imagine? Ikaw pastor, hindi mo na ba ipapangaral yun na ang nilikha ng Diyos ay isang lalaki at isang babae? And if you're going to preach the word, dadagdagan mo na yon. Hindi na lang babae, lalaki, dadagdag mo na kung ano-ano. Ikulong na nila ako. This is now a very sad moment for Canadian. Pwede kang makakulong sa pamamagitan ng pagbabasa lang ng Bible. Because they said that the Bible has a lot of hateful commandments. Lalo ang Quran. Di ba? So sa pamamagitan nun, isa lang ibig sabihin, curtailment of the freedom of religion. Ganun na po kabulok ang Canada. Pagdating po sa mga namumuno. Kaya, hindi ka na pwedeng sumuway ngayon. Hindi mo na pwedeng sawayin yung ibang reliyon. Hindi mo na pwedeng, wala nang apologetics ngayon. Kaya yung mga apologists, yung mga mangangaral na talagang nakikipagdebate sa panindigan sa pananampalataya, hindi na sila pwede. Because once na ginawa mo yon, hate speech yun, kulong ka. Nakuha niyo po mga kapatid. Kaya mawawala na ng Nathan para i-confront si David dahil hate speech yun. True servants of God speaks the truth even when uncomfortable. At si Paul sa kalagayan ito, wala siyang kinatakutan. Ikulong niyo ako pero ikaw ay isang pinaputing nicho. Yun ang sabi niya sa Pariseo. Tapos eto ngayon ng verse 4 and 5, pumalag yung mga tao. Those who were standing near Paul said, "How dare you insult God's high priest?" Sumagot si Paul, "Ay nako, pasensya na kayo. Hindi ko alam na high priest pala siya eh. Kasi nakasulat sa Biblia, nakasulat yung mga high priest hindi dapat nagsasalita ng ganyan. At ako, kung alam ko na siya high priest, I will not speak anything evil about the ruler of your people." So dito, pinakita rin yung humility ni Paul. He respect God's ordained authority. Kung alam kong high priest yan, di ko yung sasabihin. Nandun yung willingness to submit even to flawed leaders and a heart governed by the scripture. Kahit na nga mga walang hiya yung mga tagapanguna, nandun pa rin yung paggalang ni Paul. He corrects himself because God's word governs his behavior, not his emotion and not pride. Kanina matindi ang galit niya pero nalaman niya high priest pala ito. So nagpakumbaba siya. So ano pong ibig sabihin nito? Yung matured believer can stand firm in truth while still showing humility and respect. Dahil may kasulatan nga po na yung mga ordained authority dapat nating galangin. Dapat nating respetuhin. Kung sukan-sukan na kayo kay Presidente Bongbong Marcos, wala kayong magagawa, yan pa rin ng Presidente. At ang Presidente, binibigyan tayo rito ni Apostol Pablo ng isang magandang halimbawa, wala tayong karapatang magsalita ng against them because they are God-ordained authority. Amen mga kapatid? Kaya tigilan nyo na yung mga rally-rally yan, maging masunurin kayong mamamayan, sundin ninyo ang sinasabi ng batas, maging masunurin kayo sa mga maliliit na kautusan ng batas, maging mahusay kayong mamamayan, payapa ang Pilipinas. Kahit magwalang hiya yung mga nakaupo na yan sa gobyerno, wala kang dapat katakutan. Hayaan mo at hintayin na ang Diyos ang siyang magparusa sa mga ginagawa nila. That is a mature believer's attitude in regards to government.
Dito nga nadula si Pablo bunga ng kanyang galit dahil sa pinagsasasabi nitong high priest na to. Imagine nyo, papasampal yung bunganga niya. Pero ano sabi ni Paul? Nung na-realize niya, high priest pala yan, no, nagpakumbaba siya. Paul replied, "Brothers, I did not realize that he was the high priest. Kung alam ko, I will not speak anything against him. Because it is written, do not speak evil about the ruler of your people." So siya rin ang sumulat ng Romans chapter 13, kung saan sinabi ni Pablo doon, lahat ng pamunuan galing sa Diyos. At tayo ang responsibilidad sumunod sa pamunuan. Igalang natin sila sapagkat ang Diyos ang nag-ordina sa kanila. Amen? Sana naturuan tayo ng prinsipyo sa mga sinasabing ito ng Biblia. At yung mga pastor na kung ano-ano mga pinapangaral ng mga opinion, nagdadala ng galit sa tao, mag-isip-isip kayo. Itama ninyo ang mga preaching ninyo ayon sa sinasabi ng Bible. No, tamang exegesis, mga kapatid. Yung kung ano-anong haka-haka at kuro-kuro nyo lang na hindi naman biblical. It is very important to submit to the Word of God. Verse 6. Then Paul, knowing that some of them were Sadducees, and the other Pharisees, called out in the Sanhedrin, "My brothers, I am a Pharisee, descended from Pharisees. I stand on trial because of the hope of the resurrection of the dead." Look at this verse, mga kapatid. Tingnan ninyo kung gaano katalino si Pablo. Nung nakita ni Pablo na sa Sanhedrin, binubuo ito ng mga Pariseo at ng mga Saduceo, na itong Pariseo at itong Saduceo ay magkaaway. Ang sabi rito, the Sanhedrin consisted of the Pharisees, na ang pangunahing paniniwala, they believe in resurrection. They believe in resurrection, they believe in angels, they believe in spirits. Samantalang yung mga Sadducees, they denied the resurrection, they denied angels, and they denied the spirits. So magkaiba yan, kontrahan yan. So anong ginawa ni Paul? Paul wisely uses biblical truth to expose their unbelief and to highlight the core issues. Ano ngayon ang core issues na napakahalaga dito? Yung the gospel stands on the resurrection. Kaya ayoko gamitin yung term, pero sa pagkakataong ito, sa halip na siya ang pinagtutulungan ng Pariseo at ng mga Saduceo, this time, ginamit ni Pablo ang ulo, pinag-away niya ang dalawang hindi naman nagkakasundong nag-aakusa sa kanya. They were accusing Paul of false testimony. Pero sa pagkakataong ito, ginamit niya ang kanyang karunungan para pag-awayin ng dalawang ito na hindi naman talaga pwedeng magkasundo. Ano pong ginawa ni Paul? Nag-cite siya, God uses even Paul's word to sovereignly direct the situation. This is not manipulation, mga kapatid. Ayoko pong gamitin yung term na minanipulate ni Pablo ang sitwasyon. But here, Paul is proclaiming the true doctrine. Ano yung true doctrine na yon? The doctrine of the resurrection of Jesus. Ginamit niya ito at sinabi niya muna na ako'y Pariseo. Ako'y isang Pariseo, descended from the Pharisees. I stand on trial. Ako ngayon ay inuusig ninyo because of the hope of the resurrection of the dead. Ay di ngayon parang sumasaid si Pablo sa mga Pariseo. At dahil naniniwala siya sa resurrection of the dead, kakampi niya yung mga Pariseo. Pumalag ngayon ang mga Sadducees. Kaya sa verses 7 to 9, ano nangyari? When he said this, a dispute broke out between the Pharisees and the Sadducees. And the assembly was divided. So yung mga nag-aakusa sa kanya ngayon, nahati ngayon sila. Yung mga Sadduceo, they say that there is no resurrection and that there are neither angels nor spirit, but the Pharisees believe all these things. So ano nangyari sa verse 9? There was a great uproar, and some of the teachers of the law who were Pharisees stood up and argued vigorously.
We find nothing wrong with this man, they said. What if a spirit or an angel has spoken to him? See? The mention of resurrection causes immediate division. The Pharisees suddenly defend Paul. Naging abogado ngayon ni Pablo ang mga Pariseo. Yung kaninang nagsasabing sampalin ang kanyang bunganga ay ngayon tagapagtanggol na niya. Wala kaming nakitang masama sa taong ito. Naniniwala siya sa resurrection, naniniwala rin kami. At ang galit na galit ngayon ay ang mga Saduseo. So God overrules the situation to protect His servant. Ang tanong, kagalingan lang ba talaga ni Paul ito? O ang Diyos mismo naglagay sa isipan ni Paul ng bagay na ito? Tandaan ninyo mga kapatid, to illustrate this, a small spark divides a whole forest. The truth of the resurrection divides the room because truth exposes falsehood. Ang katotohanan ang mag-expose ng kasinungalingan. Amen? Verse 10. The dispute became so violent that the commander was afraid Paul would be torn to pieces by them. So he ordered the troops to go down and take him away from them by force and bring him into the barracks. So the conflict became so violent, eto na naman ang sitwasyon, gugulpihin na naman si Pablo, may kalahating gugulpi, may kalahating magtatanggol. So anong ginawa ng gobyerno? Nakialam na naman ng gobyerno, ililigtas nila si Pablo sa kaguluhang ito, dadalhin siya sa barracks. So God uses a pagan military officer again to save Paul. Amen? Yan, biblical example, God used Cyrus, a pagan king, to free Israel from exile sa Isaiah 45 verse 1. Palatandaan lang po ito mga kapatid na God often uses surprising instrument to protect His servants. Kaya, kanina binanggit ko na yung gobyerno ng Canada, gagawing ipasa yung mga batas na yon na pagbabawal na ng pangangaral ng Biblia tungkol sa mga may kinalaman sa hate speech. I don't care. Gawin nila ang gusto nilang gawin. Kung gusto nilang pigilin na kaming magsalita at huwag na mag-sermon, gawin nila. Hindi naman kami titigil. Or rather, ako hindi naman titigil. Pero naniniwala ako at the end of the day, ang Diyos ang siyang tagapagtanggol. At kagaya ng mga alagad nung unang panahon, I would rather obey God than men. Sama niyo na lang kami sa prayer, kaming mga pastor dito sa Canada. By the way, yung iba naman di apektado kasi wala namang pakialam yung ibang mga pastor. Ang sinesermon lang naman ng mga yung mga feel good, prosperity preaching, hindi naman yun hate speech. In fact, yung mga yon ay hindi makukulong yung mga Pentecostal dito kasi Pentecostal puro lang yun mga claim, declare at kung ano-ano pa. But those who are preaching the truth, naniniwala naman tayo na ang Diyos ang siyang kikilos katulad ng ginawa kay Apostol Pablo. And if those things will land me in hell, in jail, if what will I do will land me in jail, praise the Lord. Kasi hindi ko naman naranasan mangaral sa bilangguan. Baka paraan ng Diyos yun, makapangaral sa bilangguan. Ang Diyos ang siyang masusunod. Amen? Now, yung last verse 11. The following night, the Lord stood near Paul and said, "Take courage. As you have testified about me in Jerusalem, so you must also testify in Rome." So this is the climax. Jesus stands by Paul, speaks directly to him. The following night, the Lord stood near Paul and said, hindi anghel, not an angel, but Christ Himself. Sabi, take courage. Paul needed encouragement. You have testified. Jesus acknowledged His faithfulness. And now you must testify in Rome. God's sovereign plan will not fail. Kaya ka dadaan sa Jerusalem dahil iyan ang passes mo papunta sa Roma. Tandaan, nothing, not mobs, not the Sanhedrin, not imprisonment can hinder God's decree. Jesus promises the completions of Paul's mission at mangyayari ang bagay na ito. Tandaan mga kapatid, a ship in a storm is safe, not because the water is calm,
but because the anchor holds firm. Christ is Paul's anchor. Sa gitna ng nagpupuyos na galit ng karagatan, ang mga lingkod ng Diyos ay mananatiling kalmado dahil may angkla. At ang angkla ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Amen? Sa mga susunod na araw, makikita natin anong mangyayari pagdating sa Roma. And be excited mga kapatid. Hanggang chapter 28 lang naman itong Book of Acts. Malapit na natin matapos ito. But before, let us go to the theological insights of our study for today. 1. God's sovereignty over opposition. Take note that even corrupt religious leaders could not stop God's plan. Amen? Even corrupt religious leaders cannot stop God's plan. 2. We also see the centrality of the resurrection. This is the doctrinal foundation that separated Paul from the unbelieving council. Naniniwala si Pablo na may pagkabuhay ng mga patay, kaya ano dapat niya ikatakot? Kung naniniwala tayong bubuhay ng mga patay, ano dapat ikatakot sa kamatayan? Amen po ba mga kapatid? 3. Christ's personal care for His servants. Jesus Himself stands by His own in the darkest moments. Pinatunayan ni Pablo na ang Panginoon kasama natin sa pinakamadilim na sandali ng buhay. At pang-apat, courage is not in the absence of fear, but confidence in God's promise. Paul's courage came from God's word, not his personality. Bagamat matapang si Pablo, pero ang kanyang tapang galing saan? Sa ating Panginoon at sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita. Dapat ganun tayo. Tatapang tayo dahil may pangako ang Diyos na ating pinangahawakan. Magiging payapa tayo dahil may pangako ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. At mawawala sa atin ang pag-aalala dahil nangangako ang Diyos ng probisyon sa lahat ng ating pangangailangan. Amen? Now for the application, anong dapat natin gawin bilang mga mananampalataya? Bilang mga Kristiyano, una, live with a clear conscience. Sabi ni Pablo, nagawa niya ang salita ng Diyos at namumuhay siya with a good conscience. So continually repent, walk in obedience, and live before God, not men. Amen? Kaya, tigilan na po natin ang pamumuhay para sa opinion ng iba, para sa thumbs up ng iba, para sa approval ng iba, para sa likes ng iba. Nakakapagod yan. Lagi kang mamumuhay para sa palakpak. Lagi kang mamumuhay para sa paghabol ng likes. Ng heart, di ba? Facebook, social media. Magpo-post ka, sisilipin mo lagi ilan ang nag-likes, ilan ang nag-heart. Sisilipin mo lagi sino nakagusto. At the end of the day, mga kapatid, kung ginagawa natin ang lahat ng with a good conscience and with integrity, hindi importante kung ilang likes yan, ilang views, ilang ilang heart meron dyan. I don't care. As long as I know na ginagawa ko ang bagay na ito para sa Panginoon. Kahit walang nanonood dito, magpipreach pa rin ako. Meron pong 36 na nanonood ngayon. Thank you mga kapatid. Pero I would like to tell you, hindi dahil sa inyo kaya ko ito ginagawa. Ginagawa ko ito bilang pagsunod sa Panginoon. Kung merong madadaanan na wall sa Facebook, ang mensaheng ito at na-click nila at napanood nila at nagawa, naging instrumento para sila'y maturuan. Praise the Lord. Ang Diyos naman ang bahala pagdating sa ganon. Kaya importante, live with a clear conscience. Amen? 2. Expect opposition when standing for truth. Saan niyo yun? Minsan ang inaasahan natin, lagi natin yung magugustuhan eh. Nagustuhan mo ba ang mensahe? Mga kapatid, ako po, wala akong tinatanong kung nagustuhan ng mensahe o hindi, kundi yung misis ko lang. Kasi misis ko lang magsasabi sa akin ng totoo. Pagkatapos po ng pananambahan at umuwi na kami, tatanungin ko ang misis ko, so, naipahayag ko ba ng malinaw ang mensahe? At ang misis ko, hindi po yung magsisinungaling sa akin. Sasabihin niya yung mga bagay na alam niya na hindi malinaw, at siya ang magsasabi ng totoo.
Pero I know, every time na magsasalita ako, every time na magpipreach ako, I am expecting opposition. Tandaan ninyo, ang panindigan hindi laging nagpo-produce ng palakpak. Pero nakikita ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Third, rest in God's sovereignty. No opposition, no injustice, no chaos is beyond God's control. Can we say amen? Fourth, find courage in the presence of Christ. Kung paano tumayo ang Panginoong Hesus kay Pablo sa panahon ng matinding kadiliman ng buhay, He stands by us through His Word and His Spirit. The last, remember your mission. If God has called you, take note, no human power can stop His plan. Tutulungan ka niya na matapos ang misyon. At gaya ng binanggit ko, hanggat buhay tayo, may ipinapagawa ang Diyos sa atin. So bilang closing illustration, let me give this illustration. A missionary once said, sabi ng missionary, I am immortal until God's work for me is done. Yun po ang totoo. Ako bilang misyonero, alam kong hindi ako mamamatay. I am immortal until God's work for me is done. Pag natapos na ang gawain ko, dedo na ako. Pag natapos na ang misyon ng Diyos sa akin, then I will die. I will be sleeping and resting in the promises of God. Like Paul was not afraid of death because Christ had already told him, you will testify in Rome. So kaya hindi siya natatakot kasi alam niya, magte-testimony pa niya sa Rome. Hindi pa tapos. So the believer can stand firm because God finishes what He starts. Amen? So in conclusion, Acts 23:1-11 teaches us that God overrules wicked schemes. Amen? Second, Christ stands with His servants. Third, the gospel of the resurrection divides, convicts, and saves. And the last, courage flows from confidence in God's sovereign plan. Katulad ni Pablo, we are called to stand with integrity, boldness, and trust in God's purpose. Amen? Ngayon, para po sa reflection questions, magagamit nyo ito para sa inyong mga small group at Bible study. 1. Am I living with a clear conscience before God? What areas of my life need confession, repentance, or realignment with God's Word? 2. How do I respond when treated unjustly or unfairly? Do I react in anger or do I respond with humility and respect like Paul? Or the last, do I stand firm for biblical truth even when it creates opposition or discomfort? Especially the truth of the resurrection. Mga minamahal kong mga kapatid, happy Thursday sa inyo. Ang biyaya, pagpapala ng ating Diyos na buhay, ang patuloy niyo pong maranasan. Tayo po'y tumuo, tayo manalangin. Heavenly Father, we thank you for your word which teaches us, correct us, and strengthen our faith. Just as you stood beside Paul in the midst of hostility and confusion, we ask, O Lord, that you stand near us today. May you grant us a clear conscience before you, give us a bold heart to stand for truth, and the humility in our dealings with others. Panginoon, help us to trust in your sovereign hand, knowing that nothing can hinder your plans for our lives. Remind us also that the risen Christ is always with us, encouraging us to take courage, empower us by your Spirit to be faithful witnesses wherever you send us. Salamat, salamat, dakilang Diyos. May you strengthen our hearts as we face trials, injustices, or even discouragement. Bigyan mo kami ng kapayapaan sa panahon ng pagkatakot. Bigyan mo kami ng iyong mga biyaya. Ipaalala mo sa amin lagi ang iyong mga pangako.
ang iyong layunin ng pagkatawag sa amin. Lord, we surrender ourselves to you and ask that you complete the good work you have begun in us. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid.